Okay po, kasama natin ulit si Dr. Benjun Calderon, classmate ko, pero nagpa-practice siya sa Amerika. So, PhilAm doctor sa Las Vegas, Nevada. Napakagaling na doctor. Ang expertise niya, mga diabetes, sakit sa puso, overweight. Yes. Ano bang mapapayo mo sa amin dito sa mga bagong gamutan, Dr. Benjun? Ng mga ganitong sakit, paano ba yung practice mo sa Amerika na para marinig din ng kababayan natin? Unang-una, magandang araw po sa lahat ng nanonood kay Dr. Willie Ong at saka Dr. Ana. No? Natutuwa ako at dito na naman ako para mag-share kung ano yung mga experiences namin sa Amerika ng panggagamot. No? And nagkikwentuhan nga kami ni Dr. Willie kanina about ano ba ginagawa mo talaga sa Las Vegas o yung practice nyo. 5 na po kami sa Las Vegas ngayon na ang ginagamot namin is kadalasan mga senior. No? Okay. Yung focus namin dito is yung preventative care. And of course, when sinabi mong preventative care, ando na yung mga prevention ng komplikasyon ng mga diabetes, high blood, at saka kailangan na pagpapababa ng timbang. Kasama na rin doon. Tsaka sinabi mo, Dr. Benjun, kanina na pag sa Amerika, yung mga doctors, parang may incentive kayo na gumaling sila. Kailangan mababa, na-check ng mga insurance kung okay ba blood pressure ng pasyente mo, okay ba blood sugar, hindi ba nagka-komplikasyon, nagpapa-check up ba siya, uminom ba siya ng gamot. So, mas healthy sila, mas binabayaran kayo ng insurance. Tama yun. Hindi yung mas gusto mo magkasakit para balik ng balik sa'yo, hindi yung ganong style. Yung dati kong practice, ganon. Gusto kong magkasakit yung pasyente para dumadalaw sila sa clinic. No? Mas gusto ko nakikita sila every month. Dati yan yung old style. I think sa old Pilipinas style minsan ganun pa. Ngayon, meron bagong concept. Actually, hindi naman bago. Yung value-based na sinasabi na binabayaran kami ng mas maganda kapag napapagaling namin yung pasyente at hindi nagkakaroon ng komplikasyon. Ang isang magandang explanation nito, ang pasyente na kinontrol ko yung asukal na hindi nagka-complication, nagkaroon ng diabetic foot ulcer, hindi nagka-amputation, is mas murang gamutan kesa doon sa nagkaroon na ng komplikasyon. No? Pag nagka-komplikasyon na yan, daan-daan libo na yan. Babayaran ng insurance. Ang binabayaran ng insurance sa care nitong pasyenteng may komplikasyon. So kung magaling kang doktor doon sa Amerika na talagang hindi nagkakasakit gaano pasyente mo, mas binabayaran kanila. Tama naman yun eh. Mas haba pa buhay ng patient. Mas gusto nila yon kasi mas nakakamura ang mga insurance kapag pinapagaling namin sila hindi na ospital. You have to realize sa Amerika, ang bawat isang hospitalization sa Las Vegas, iba-iba bawat county, ano? Pero sa Las Vegas, ang kompitasyon natin dyan, pag na-hospital ka, $15,000 yan. Easy $15,000. Eh kung... Ilang araw lang yun? Ilang araw lang yan. Average yun. Of course. Mga 800,000 pesos here. Mga tatlong araw lang? 3 araw, 5 araw, average. Meron mga, siyempre, mas mahaba. Meron yung mas maiksi. Bakit ganun kamahal? Well, andun kasi, mahal ang gamutan sa Amerika. So, ang ginawang solution ng mga insurance is incentivizean kami na pagalingin yung pasyente sa outpatient pa lang. Yeah. Pagalingin na namin na huwag tumaas yung blood pressure palagi. Kasi pag palaging mataas yan, komplikasyon na yan. Na-stroke na yung pasyente, na-kidney failure na yung pasyente, inatake na sa puso. No? Incentivize kami na pababain ng asukal. Kasi kung titingnan mo yung mga nakadialysis sa Amerika ngayon, siguro mga 40-50% dyan is galing sa diabetes. Ganon karami na hindi na-control. Pareho din dito. Okay. Na hindi na-control. Pero kung na-control yan, hindi sila umaabot dun sa ganon. So ano yung mga pinapayo mo sa kanila na baka merong kakaiba? Bukod sa mga mas marami kayong equipment, di ba? Like ito, meron kayong mga maraming kung ano nung gadget, maraming gadget. Maraming gadget. Marami kami ginagamit doon, no? Pero ang pinaka-importante, ang ina-advise ko sa mga kababayan natin is yung pagkain. Masarap kumain ng Pilipino eh. Maraming kutsinta dyan, maraming sapin-sapin, maraming bilo-bilo, no? Lahat ng mga pagkain ng Pilipino, panay carbs yan. Lahat bawal. Panay bawal, no? Pero ang sinasabi ko nga sa pasyente, hindi ko na pinagbabawal sa inyo. Ang kailangan lang moderation.
Okay. Pababain natin ng konti, no? Pagkain ng number 1 sa mga nakikita ko na diabetics na Pilipino, no? Pangalawa, Sa Amerika to Amerika. Marami ding mga kutsinta na bibili sila. marami doon kasi mura ang pagkain doon eh. Mura ang tinapay, mura ang prutas. Supermarket, mura. Mura ang prutas na panay pakwan yan, hinihigop. Akala natin, napaka-healthy nung lahat ng mga prutas na... Pero panay asukal pala yung hinihigop natin. Yung grapes, yung lahat. Sobrang mataas, pakwan, grapes. Oo, yung mataas yung mga glycemic. Kakanin. Mga kakanin. Oo, yung mga boba natin. Akala natin, paminsan-minsan lang naman. Ice cream. Dahil sa sobrang mura ng pagkain, syempre... Kaya mas tumataba sila kaya doon. tumataba sila. Oo. So pagkain ng number 1. And marami tayong paraan para makita natin talagang tama ba yung kinakain ko. Ang unang-una, tumataas ba yung timbang ko? Tumataas ba yung asukal ko? Pag nakita mo na ganun, medyo may kakaiba na nangyayari sa katawan natin. And of course, yung mga extreme, naglalagay ng kung anong sensor. Isa na ako doon, no? Meron akong sugar monitor na nakakabit sa akin dito. Ngayon, wala ngayon. Tinanggal ko ngayon. Pero meron din ako mga kung anong sensor sa mga heart rate, sa tulog, kung ano yan. No? Dati, meron akong pasyente nakita nga, meron siyang blood sugar dito na sensor, nakadikit dito. At merong konting needle yun, di ba? So, lalabas sa cellphone yung sugar niya. Paano ba yon? Every ilang hours? Meron dalawa tayong popular sa Amerika, yung Freestyle at saka yung Dexcom, no? Freestyle? Freestyle Libre. Okay. Na nakakabit lang sa atin for 2 weeks. 2 weeks lang? 2 weeks na nakakabit yun. Pwede kang maligo, pwede kang mag-swimming, and nakakabit pa rin sa iyon. And constantly, nagpapadala ng sugar number mo sa telepono. So, nakikita mo, na kapag kumain pala ako nitong pagkain na to, tumataas ng 200 yung sugar ko. Pero pag kinain ko yung kinalahati ko lang yung isang kanin, hindi lang pala 200, bumababa naman pala ng mga 100 lang. So baka kalahati lang ng cup ng rice ang kakainin ko. So yun ang value nung nakikita mo kasi real time yun eh. No? Pag kinain ko pala yung isang boba, isang baso ng boba, 300 pala yung sugar ko. Bababa yun, eventually. Pero bababa yun, papunta sa taba mo. Kaya nag-gain tayo ng timbang. No? So yun ang importante ng mga sensor na, mga advanced sensor natin yan. Ginagamit namin sa Amerika yan. Meron din bagong mga gamot ngayon. Actually, na-discuss ko na kasi pinalabas ni Oprah. Itong mga pampapayat na, ano ba yung mga bago ngayon? Ang nagiging popular na ginagamit na ngayon na pampapayat, nag-umpisa yun sa diabetes. No? Nag-specialista ako sa weight management doon sa Amerika few years back, no? Nagpa-board certified pa nga tayo dito. Pinag-uusapan na namin itong gamot na to, no? Itong klase ng gamot na to, ang epekto, and sabihin ko na yung pangalan, very common, yung Mounjaro at saka yung Ozempic, no? Nagiging popular yan kasi ang epekto sa katawan yan is for diabetes yan, papabay niya yung sugar dahil hindi tayo kumakain ng mabuti. No? Nawawalan tayong gana. Nagiging satisfied na tayo kahit na yung konting kinain lang natin. No? Ang isa pang epekto nun is pakiramdam natin, busog tayo palagi. Yes, bumabagal yung gastric. Bumabagal yung gastric emptying din natin. No? I'm not sure kung available dito sa Pilipinas. Hindi ko po ina-endorse, pero dapat alam lang natin. Kasi si Oprah, ano ba yung ginamit ni Oprah? Ozempic ata? Ozempic yata yung ginamit niya kasi medyo bago yung Mounjaro, pero pareho sila na ang epekto ngayon sa mga pasyente, bumababa ng timbang. May isa akong pasyente, for example, yung nakita ko nung last month lang, no? Nag-lose na siya ng 30 pounds. Pero kailangan nata sa gamot na to, tuloy-tuloy ata ang ano ba to? Injection? Pag injection to, once a week. May injection once a week. Oo. Subcutaneous. May madali naman mag-inject na. So, binibigay mo na to sa pasyente mo sa Las Vegas? Matagal na namin binibigay to. Para sa diabetes. No? Pero ang epekto nito, para sa diabetes, pero napansin namin bumaba yung timbang nila kasi walang ganang kumain. Ito nga lang yung lumabas din na news and ito rin yung napapansin namin na maganda in combination to dun sa education about ano yung impact nung kinakain ko dun sa katawan natin na sugar. Kasi ang napansin nila ngayon, kapag ginamit ko pala itong Mounjaro at saka yung mga Ozempic at saka yung class ng group na yan, at saka tinigil ko, tumataas na naman timbang. Kasi, hindi nga pwede itigil. Kasi hindi natin alam yung kinakain natin. Oo. So importante, pag inumpisahan yun,
tingnan nyo rin yung sugar nyo. Kasi yun ang mas long-lasting, no? Long-lasting ang effect nun about weight loss at saka blood sugar control. Kung alam natin kinakain natin. Paano kung wala kami nitong pang-test? Pwede naman ba blood sugar testing na lang muna o 2 times a day? Let's say before, ano bang gusto nyo? Before meals, after meals, mas maganda? Well, maganda sana kung before meals. Pero ang totoo niyan, mahirap talaga kapag as needed lang yung pag-check natin. No? Mahirap. Ang mahirap talaga yon. Kasi i-check ko bago ako kumain, mababa ito. Kainan ko na. Pagkakain, mga 1 to 2 hours after, dapat i-check ulit. I-check mo ulit, no? 1 hour or 2 hours. Correct. Pero ang problema nga nun, hindi real time, no? At saka ang tagal ng proseso, hindi natin alam yung epekto kada segundo, kada minuto nung sugar natin. Maganda kung na-track natin, no? Pag kinain ko tong kanin na 1 cup of rice, umabot ako ng 300 kasi kitang-kita mo yun. Pag itong freestyle libre na meron ako nakikitang meron nito, namo-monitor niya paano ba yon? Every 10 minutes, every 50, ano ba yon? Real time yan. Nasa harapan mo, pwede kang kumakain, tumataas yung tuloy-tuloy ang pag-check niya? Tuloy-tuloy siya. May Bluetooth siya na nagpapadala. So, may needle siya nakadikit sa... sa'yo. Hindi ba mag-i-infect yun? Wala pa ako nakitang infection eh. Dahil masyado mababaw. Siguro may 300 akong pasyente ngayon na nakakabit dito. 300 patients? Wala akong nakitang problema. Ang ganda. Kung meron akong i-advise about weight loss at saka diabetes control, yung continuous glucose monitoring ang tawag namin, CMG. Oo. CGM, Okay. CGM, sorry. So, yun ang maganda. Yung parang continuous monitoring para sa diabetes. Pero sa mga mahihirap nating pasyente na mahala tayo, di ba? Hindi ko alam ang presyo dito. Medyo mahal. Ang cash na sinasabi ko sa mga pasyente ko, nasa Amerika sila, is mga $70 yun, cash. They have to pay? Per month. Oo. O libre sila? Libre para doon sa mga naka-insulin kasi natatakot sila na baka bumulusok yung sugar. No? So libre kung naka-insulin ka. Pero pag hindi, babayaran mo yon. And with that sensor, no, ang dami namin natatanggal na gamot. No? Nababawasan yung gamot Nababawasan kasi hindi naman pala nila kailangan yung mga glyburide natin o yung glipizide natin kapag alam lang nila kinakain nila. Kung alam mo yung kinakain, unti-unti na yan. Nakikita mo na, binabawasan ko na yung gamot. Pati insulin. Ang dami ko natanggal sa insulin dyan dahil dito sa sensor na to. So, sarili na sila nagmo-monitor. Sila nagmo-monitor. Hindi mo ipapakita mo na lang doon sa doktor mo, ito yung reading ko. Pagkatapos mapapansin mo rin, habang bumaba yung timbang nila, bumaba yung blood pressure. Oo. Bumaba So, rin hindi yung na natin cholesterol. kailangan paggalitan. Hindi na. Tinatanggal ko yung blood pressure medication nila, tinatanggal ko yung binabawasan ko yung cholesterol medication nila, Pero, sugar medication. pero kung wala nga tayong ganung $70 every 2 weeks, like kahit yung mga sinasabi mong gamot na Ozempic at yung isa na, I think napakamahal ata nun. Napakamahal nun. Siguro yung Ozempic or yung mga Mounjaro, kung cash kang bibili nun, mga 800 din yun. Dolyares. 40,000? 45,000? Per month. Per month? So, sobrang mahal. Pero kino-cover ng insurance sa Amerika yun. Covered sila doon. Covered sila. So, kung wala kaming pambili nitong mga gamot at pag-monitor, ano na lang ma-advise mo? Since nasa Pilipinas ka naman ngayon, Ang ma-advise ko lang ano yung dito, mga kakanin na babawasan, pakwan, grapes at iba pa nakikita mo? ang ina-advise ko lang, imbes na marami tayong kakanin, yung mga carbs natin no, na kinakain, at saka hindi nyo maiwasan talaga, i-moderation. Bawasan lang natin. No? Kung isang platong kinakain natin kanin, subukan natin 1/4 na lang. No? Doc Lisa, 1/4 cup ka na lang daw. 1/4 na lang. Oo, bawasan natin. Kung tumataas pa rin yung timbang natin, bawasan pa natin. Mga siguro 1/8 na lang. No? Paano pa nagagalit yung misis mo pag binabawasan mo yung pagkain? Ibigay mo na lang. Bumigay ka Ibigay na lang. Yaman na lang. Pero yun ang dahilan. Pagkatapos, kasi isama na rin natin yung lakad, no? We don't have pag activity. mataas ang sugar, lakad. Yeah, Ilang steps ba nire-recommend mo sa kanila? Well, baka lalo na pag senior na. Pag senior na, Mga 30 marami minutes. ng factor na i-consider dyan. No? May masakit. problema sa puso, may arthritis sa tuhod. So, any activity, pwede sila magbisikleta o kaya spin bike o kaya karamihan doon sa may mga arthritis, ina-advise ko na mag-Tylenol na lang muna kayo o mag-Biogesic muna kayo bago kayo mag-exercise.
No? Kasi alam natin na sasakit yung tuhod nyo, pero ayaw natin tumigil. Kaya na ba ng mga paracetamol yun? Sa mga common arthritis, ang sinasabi ko lang, Paracetamol lang binibigay mo? Tylenol lang binibigay ko. Oo. Hindi kami nagbibigay ng Mga NSAIDs? Kasi ang NSAID medyo takot tayo ng konti. Because sa Ma-ulcer sikmura, sa kidney. lalo na yung mga may edad na pasyente, ang daming blood thinner niyan. Oo. Pagkatapos may mga kidney problem pa. So, paracetamol lang, 500 milligrams. 500 every 6 hours. Pero, ang ina-advise ko sa mga pasyente, bago pa lang kayo mag-exercise, huwag nyo nang hintayin na sumakit yan, tsaka nyo parang inumin. Kasi titigil kayo habang naglalakad kayo ng 1 block. No? Masakit ang tuhod. Oo, kung masakit ang tuhod nyo, o kaya yung likod, Pahinga. inuman nyo na muna bago kayo maglakad. Wow. So, ang gusto natin dyan is ituloy-tuloy yung activity nyo para hindi nadideplete yung muscle natin, hindi lumiliit. Oo. Kasi habang nagkakaedad tayo, nawawalan tayo ng muscle, kung hindi pa tayo maglalakad, matutumba tayo. Oo. No? Okay. So, importante, exercise, lakad tayo, tapos yung pagkain. Pagkatapos, syempre, kung limited tayo ng mga pain, biogesic na lang. O kaya yung Mas mga safe. paracetamol. No, siguraduhin nyo lang yung asukal natin, ay yung atay natin, hindi nagtataasan. Safe tayo hanggang 8 tableta. Pero hindi ko na ina-advise yun. Sa akin, 4 na tableta lang. Sobra na. 4 na tableta lang sa isang araw. Okay na sa akin yan. No? Bago maglakad, bago mag-umpisa ang araw, tanghalian, saka hapunan. No? Hindi tayo mag-worry kahit na walang laman ng sikmura natin. Pwede nating inumin yun. Ano pang common na pinapayo mo sa mga may diabetes na mataas o nagiging overweight na pasyente mo sa Las Vegas? Marami sa No, aming exercise, pagkain, bawas. pagkain. Pagkatapos, you have to also consider yung kultura ng Pilipino kumain eh. O Kumain sa kwentuhan. kwentuhan, kasama dyan. Pag nandun tayo, lalo sa mga, sa mga handaan na yan, mamili na tayo ng pagkain. No? Pwede naman natin enjoy yung pagkain. Bawasan yung mga carbs. Pwede tayo yung mga chicken, at saka yung mga isda, at saka yung gulay. Yan, safe na safe sa timbang natin yan. Yung mga medyo high protein at medyo intermittent fasting, ano tingin mo sa ganon? Nagwo-work. Hindi nila kaya? Kaya ba nila doon? Nagwo-work yon kadalasan. Kaya lang hindi nila masustain. Hindi nila masustain. No? Okay. Gagawin Kasi nila for few magugutom. months yun. Pagkatapos after that, ayoko na to, mahirap. So, ang pinakamadali natin, at saka nag-work effective sa mga pasyente ko, i-jumpstart ko sana sila ng mga sugar monitor, at saka nung Monjaro. Pero kung walang Monjaro, bawasan na lang yung pagkain. No? Pagkatapos, mapili na lang tayo. Bawasan na natin yung mga carbs. More shifting towards sa gulay, at saka mga chicken, fish, tsaka paminsan-minsan, mga karne. Yan ang yung mga protina natin. No? Kasi ang ayaw natin dyan is mag-diet tayo completely, na-deplete yung taba mo nga, na-deplete yung muscle mo rin. Ikakatumba natin yan. No? Manghihina tayo ng manghihina. Nagre-recommend ka ba ng vitamins or mga supplements sa kanila doon? Wala po tayo na-endorse. Tinatanong ko lang yung practice nila doon. Sa akin, ang ini-endorse ko lang is yung multivitamins. No? Lalo ko any multivitamins. Importante lang yung multivitamins na you have to take on a daily basis, lalo na doon sa mga tao na nagje-dieta. No? Pero ingat din, kasi kung may mga multivitamins na hindi mag-work, kung meron kang kidney problem, no? Kasi hindi malilinis ang katawan natin yan. No? So ingat, tanungin nyo yung doktor nyo, yung kidney specialist nyo, pwede ba sa akin itong multivitamins na to? No? Kasi merong matataas yung mga potassium dyan, yung mga electrolytes, na hindi malilinis ng may kidney problem. Okay. Any final questions, Doc Lisa? Meron ka? Okay. So, final words, Dr. Benjun, sa ating kababayan. Salamat pala sa mga, actually si Dr. Benjun, meron siyang mga ipapadalang donation din ng mga gamot from America dun sa kapatid mo na mayor sa Isabela. Okay, so maganda yan. Malaking tulong sa kababayan natin doon. So, ang masasabi ko lang, medyo tayo sa pagkain. Masarap. And, problema ko rin yun. No? Obesity management ako. Pero ang hirap umiwas sa mga pagkain. Walang bawal. Ang kailangan lang natin is immoderate. No? Medyo lang. Kasi yung kinalakihan natin na kinakain from puto bumbong o yung mga tubig sa kalye na yan, masarap yan eh.
no? Nung pag-uwi ko sa Isabela 2 days ago, kinain ko lahat yon. Pero again, medyo-medyo lang. Kung gusto nating humaba pa yung buhay natin, na walang smoking and alcohol pala. How do you tell them to stop? Ang sa alcohol muna, ang hirap, no? Ang hirap lalo na yung mga pasyenteng umiinom ng matagal na alcohol. Hindi mahirap pigilan. Mahirap pigilan, oo. Issue rin yan kahit sa amin. Lalo na sa Las Vegas. Sin City ang Las Vegas. Sin City. Sin City. Gambling. Gambling, alcohol, sigarilyo, lahat ng bisyo meron dyan, no? Pero sinasabi ko lang sa mga pasyente natin na malakas uminom at saka manigarilyo, kung ayaw nyong naka-oxygen later on, siguro iwasan nyo na, no? Itong paninigarilyo. Ito sa mga alak naman, kasi wala pa silang nakita na nagkaroon ng cirrhosis na kamag-anak. Pag nakita nila yon at saka nakita nila dudugo o nagsusuka ng dugo, o kaya hindi na makapag-function, lumalaki na yung tiyan. At saka doon lang nare-realize na seryoso to. Huwag na sana tayong umabot doon sa ganun, no? Moderation lahat. Okay, thank you very much Dr. Benjun Calderon sa time mo. At syempre sa pagbalik mo, sabihin mo lang ulit para makabigay ka ng payo sa ating mga kababayan. Final words? Marami pong salamat sa inyo and maraming salamat ulit sa inyo, Dr. Willie, Dr. Ana. And I'll be happy to be guest again, hopefully in the next 6 months. Educate natin itong mga kababayan natin, lalo ni mga OFW. Okay. Thank you. Maraming salamat po. God bless. Share po natin.